Kahit hindi ka entertain sa mga bagay na para sa Panginoon, pero it has a purpose. Meron eternal perspective tayo sa buhay natin, mga kapatid. Beneficial ito sa atin pong eternal life, mga kapatid. At narito ka sa mundong ito, hindi para ma-entertain. God has given you an assignment not to be entertained. Pagdating sa atin pong buhay, mayroon tayong assignment. Huwag nating i-pursue yung puro entertainment lang. So, Satan will distract us and make us procrastinate. Oh, I'm sorry. Lord. At marami yan sa kabataan ngayon. Diba? Magugas ka, mamaya na. Right? Wait lang. Mayroon kang project. Ay, saka na. Pagkahuling araw na, kukumahog na. Kapatid. Mayroon kang ministry. Ay, mamaya na. Pag tayo pagsamba, mamaya na. Maaga pa. Kaya, yung mga tao, yung kanilang eternal, wala silang eternal perspective, okay lang sa kanila yung mga bagay na offensive sa Panginoon. Kung wala silang eternal perspective, mga kapatid, hindi nila ibibigay yung best nila. Hello? Hindi mo talaga ibibigay yung best natin kapag wala tayong eternal perspective. So sa time, we have to prioritize what matters most to God. We have to avoid as much as we can distractions and procrastinations na yun yung umaagaw ng oras natin para hindi makagawa ng mga bagay na para sa Diyos. Tingnan mo, journal, magpipray. Diba? Kung kunti na nga lang yung oras para sa Diyos, aagawan pa. Amen. Kakalahati pa. Yung prayer, kung kunti na nga lang. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, once, twice a week, hindi na maibigay. Why? Because they are distracted. Ang kanilang focus at ang kanilang mind ay nakuha na ng mundo, nakuha na ng kaaway. At nakalimutan nila na mayroong bigger picture in life na hindi lang tayo nabubuhay sa material, dito sa physical or temporal. Mayroon tayong eternity. Mayroong buhay na mas malawak, na walang katapusan, mga kapatid. Kapag hindi natin na-secure ito, mga kapatid, the biggest regret na magkakaroon tayo sa buhay natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. In order to manage your time, we have to dedicate our time, communication sa Diyos. Studying the Word of God. Work and rest. Ito yan, ha? May work tayo, pagdating sa work, walang problema dyan. Diba? Basta may bayad. Diba? 8 hours, yung iba, nag-overtime pa. Diba? Ilang oras yung rest natin? Madalas sinasabi, 8, diba? 8 hours. 8 hours work, 8 hours rest. Ilan lang natira sa isang araw? 8 hours na lang. Yung 8 hours na yun, saan natin in-spend? Hindi ka magtatagumpay lang basta base doon sa 8 hours ng work, 8 hours ng rest. Yung 8 hours, yun yung nagmamatter most. Saan mo ni-spend yung 8 hours? Saan natin ni-spend? Pastor, saan mo ni-spend? Brother Joey, barkada. Saan mo ni-spend? Love life. Saan mo ni-spend? Bisyo. Saan mo ni-spend? Sa mga walang kabuluhan. No, hindi yan ang buhay ng mga tao na nasa kaharian ng Panginoon.
Ang buhay ng mga kingdom people, mga kapatid, they spend time in prayer. They spend time in the Word of God. They spend time pagdating sa mga bagay na para sa Diyos. Nag-invest sila ng time. Study, work, and rest. Prayer. So kasama yan sa mga management plan of God when it comes to the gift of time. Amen. Bakit kailangan natin ito? Dahil great ang ating future. And without this, mga kapatid, mahirapan tayong marating. Mahirapan tayong i-handle yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin. Maaring mag-explode ka. Maaring mawala yung sanity natin. Because we cannot handle what God had already prepared for us. That's why we need to know that we must be a good steward and a manager of everything na binigay ng Diyos sa atin. And that is including your time. May kasabihan, wasting your time is wasting your life. Amen. Saan mo ni-spend yung time? Kunti na lang, mga kapatid. Grabe. Doon sa langit, doon sa kaharian ng Diyos, wala nang 24 hours doon. Eternity doon, mga kapatid. Hallelujah. Ika-apat, God's program for our God-given gifts or talent. Ito, napaka-importante nito. Matthew chapter 25, verse 4, nakasulat dyan. The parable, mga kapatid, of the given talent, mga kapatid. Ang plano ng Diyos is, binigyan niya ang bawat isa ng talento. Lahat tayo unique, mga kapatid. Iba-iba tayo ng talent. Mari yung talent ko, hindi mo talent, hindi mo gift yun. Yes. Yung gift niya, hindi mo gift. Kaya huwag mong i-compare yung sarili mo sa kanya. Amen. I-avoid mo yung comparison sa isang tao. Kasi nga, hindi kayo magkapareha. Okay lang kung pareho kayo ng dugo, pareho kayo ng thumb mark, lahat pareho sa inyo ng mukha, pareho kayo. Kahit ngayon mga kambal hindi sila pareha At si Satanas, lagi tayong binibitag. I-compare mo, tingnan mo siya. Diba? Tingnan mo naman siya, ikaw. Tingnan mo naman siya. Kaya naiingit tayo. Siya may cellphone na. Pag cellphone ka din, mangutang ka. Diba? Sa halip na i-focus natin yung gift na binigay ng Diyos, distracted tayo ng kaaway. Inalis ng Diyos yung mga bagay na mahalaga para madiscover natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Ikaw at ako were given. Each person, binigyan ng Diyos ng talent to use for His kingdom. Para sa kaharian talaga. Kaya yung galing mo, huwag mong ipagamit sa mundong ipagamit mo para sa kaharian ng Panginoon. Ano yung gift mo? Kailangan ma-discover mo yung sarili mo, this is my gift. This is what I love to do. Dito ako nag-excel. Dito talaga yung gusto kong gawin sa buhay ko. And that gift was given to you for His kingdom, mga kapatid. Binigyan ng Diyos para sa atin pong lahat. Para sa kapurihan ng atin pong Panginoon. You have to discover, not just discover, but to develop your gift. Ikaw, kilala mo na ba ano yung gifts mo? Nakita ko nakaraan. Brother Jesse, magaling ka pala talaga sa mga kuryente. Mga assemble sa Siguro, hindi dahil lang sa inaral mo, kundi, maaring, kasi yung iba hindi ganun Hindi hilig sa ganun.
Ngayon dahil magaling ka dyan, hindi lang i-discover mo, kundi i-develop mo. Pag na-develop mo, magaling ka na, sabi na kumuha ka daw ng certificate. License. Pag nakuha mo na, you maximize it, maging contractor ka. Kumuha ka ng mga tao. Magkaroon ka ng influence sa mga tao. Para kapag kasi nila nangangailangan ng magpipix ng kuryente nila, ikaw ang hanapin. That's a gift. And they will pay for your gift. Kasi kung hindi mo yan gift, tapos naghahanap ka ng kung ano-ano lang, mahirapan ka. Kasi, kung hindi mo mahal yung isang bagay, tapos ginagawa mo lang, madali kang mapagod, mawawala ka talaga. Ulit niya. Pero ito mahal ko. Kasi nga, kahit wala kang sweldo, nag-i-enjoy ka eh. Di ba? Masaya ka eh. Gawin nyo. What are the things na ginagawa mo, Brother Joey, habang nag-i-enjoy ka? Na alam mong galing sa Diyos. Kasama yan. Pagdating sa gift, sa time, kailangan magawa natin yan, mga kapatid. Huwag nating nakawan ng Diyos ng oras. Yung para sa Diyos, para na sa Diyos. Huwag mo nang nakawin pa. Di ba? Pagdating sa church, makikinig ka. Magme-Facebook ka, magme-messenger ka. Magdi-TikTok ka. Huwag na. Huwag mo na nakawin yan, mga kapatid. Sa Diyos na yan, ibigay na natin. You have to discover. Yung pagkanta mo. Alam, Sister Kristen. Kumanta ka doon sa encounter. Diba? Nagsabi yung pastor, maganda yung boses ng ano. Yeah. Sabi ko, house of praise yan. Oo, maganda talaga ang boses. Sabi niya, uy, ano yan? Sige. Kung yan, gift ng Diyos sa'yo, you have to maximize it. Huwag mo sarilihin lang. Kailangan i-develop mo. Marami ng way para ma-develop yung gift mo. Kung hilig mong tumugtog, gusto mong talagang maging ano, i-develop mo. Magbigay ka ng oras. I-manage mo yan. It is for the glory of God. For the kingdom of God, mga kapatid. And when we discover and develop the gifts we have, we serve others. We serve God and we serve other people. Amen. Kasi David, hindi lang siya recognize as worshiper ng Panginoon. Recognize siya ng mga tao na magaling. Mayroon siyang skill. Mga kapatid. Now, ano yung isipin ng tao sa'yo kapag ka naisip ka nila? Ingatan mo, baka kapag ka naisip ka nila, negative yung inisip ng tao. Napapahiya si Kristo sa buhay natin. Napapahiya ang pangalan ng Panginoon. Amen. Kailangan sikapin natin by the grace of God, with the help of the Holy Spirit, that when people encountered us, when people sees you, hindi lang nila nakita kung sino ka, hindi lang nakita yung pagkatao mo, kundi nakikita nila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung kapangyarihan ni Kristo na nanahan sa buhay. Kaya anong nakita nila sa'yo? Ayun si ano? Wag yan. Yan siya, grabe. Magkano ng tao na yan? Tatingin mo ba? Sinong napapahiya? Christian pa naman yan. Simba-simba yan eh. Yung mga banal na ano. Sino napapahiya? Ang Panginoon. Kung mayroon kang eternal
Tingnan mo, you are belong to God's kingdom. You are a citizen of God's kingdom. Sino yung mapapahiya? Yung hari natin. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin. At gagawin ni Satanas lahat para mapahiya ang Diyos. Di ba? Tatawanan lang. So we have to be careful with our lives. We have to be careful sa ating pong paglilingkod, sa ating pamumuhay, sa ating pong buhay na ito. Alamin po natin yan, mga kapatid. We make sure na ang ating ginagawa is we serve God with our gifts and we serve others. Kaya kapag mayroon kang eternal perspective, hindi mahirap mag-serve sa iba. Hello? Hindi mahirap na paglingkuran mo yung iba kahit walang-wala ka na, maglingkod ka pa rin. Also, gusto kong i-realize sa inyo, we are created to manage and give our all to God. Don't bury. Huwag mong ilibing yung gifts, yung potential na binigay ng Diyos sa'yo, na meron ka. May potential ka eh. Huwag mong ilibing. Ano yung sabihin, Pastor, ilibing? Yung bang matatapos ka na lang sa mundong ito, hindi mo pa nagamit yung potential mo. Yung kakayanan mo. Kung may kakayanan ka mag-evangelize, mag-akay ng tao, may kakayanan ka na magsalita, gawin mo yan para sa glory ng Panginoon. Kasi darating yung panahon, lahat tayo pupunta doon sa hantungan natin. At yung gift natin, huwag nating hayaan na mailibing. No! We need to serve God through our giftings. Amen. Don't bury your potential. Don't bury your gift. Sabi pa ng isang mga ngaral, ang pinakamayamang lugar ay yung cemetery. Because in those places, buried all the gifts, all the abilities and talents na inilagay ng Diyos sa kanila. Kaya lang, hindi nila ito na-maximize, hindi nila ito nagawa, hindi nila ito na-serve. Maraming mga matatalino doon namatay. Bakit? At yung potential nila nawala. Sayang. Magaling sana ng composer yan. Kita mo si Michael Jackson, isang kumanta pa lang ng, ganun-ganun eh. Tapos biglang ganun-ganun. Tapos biglang, sipa. Diba? Ay! Diba? Yung mga kanta, Billie Jean is mine, not my love. Pero kapag kumanta sila, diba? Ito, anong pagkakaiba natin sa kanila? Sa lahat ng larangan sa mundo ito, mga kapatid, meron silang talent, meron silang hilig gawin, meron silang gifts. At kapag nakita sila ng tao, babayaran sila para makita sila yung gift nila. Diba? Pero pag tayo nakita, itataboy pa tayo, di ba? Umalis ka nga dyan. Diba? Kita mo. O sige, imbitahan mo sino yung ngayon, magaling na basketballista? Lebron Kiambang. Diba? Sino pa yung mga magagaling? Pag inimbitahan sila, Joey. hindi sila imbitahan for free lang. May bayad yun. Makita lang, may pakita lang yung kanilang galing. Bakit kapag tayo naglalaro, walang manonood? Tapos ibubuo pa tayo. Pareho naman tayo may kamay. Pareho naman tayo may paa. Bakit kapag ako kumanta, yung baboy
sa baba, sa kapitbahay, lumalayas, tumatalon sa ako kumanta. Bakit kapag kumanta yung iba? Diba? There's something wrong. Pero ang ito, wala talaga. Sila kasi, ginawa nila yung best nila, dinevelop nila ang kanilang gifts. Yung potential nila, sinerve nila, mga kapatid. Ikaw at ako may potential. Ano ibig sabihin, Pastor, ng potential? Potential is unused gift. Okay? Unused skills. Talent. Kapag ka nagamit mo na, hindi na siya potential. There's so much potential in us, mga kapatid, na magiging kapakinabangan yan sa kaharian ng Panginoon at sa next generation. That's why, meron kang potential, meron kang gift, huwag mong ilibing kasama mo. We have to live our life to the fullest in this world, and we have to die empty. Hindi ka mabubuhay sa sarili mo lamang, kundi mabubuhay ka, naglilingkod ka sa Diyos at naglilingkod ka sa kapwa mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Lastly, kingdom first living. That's a management of God. Gusto ng Diyos, we have to seek His kingdom first. Matthew chapter 6, verse 33. Ang kanyang plano is to put His kingdom, to put God and His kingdom first in all things. Wala bang yung mga taong nasa kaharian, tapos ang kanilang iniisip sa pansarili lamang, mga kapatid. Useless. Pero kung titingnan mo, kapag sa lahat, throughout the history, ang trabaho ng kingdom is to expand. Right? Kaya merong mga colonization, mga kapatid. Alam mo si Christopher Columbus? Ano siya? Taga saan siya? Diba? Sino ang nagpadala kay Christopher Columbus? Sa iba-ibang dako ng panig ng mundo. Sa kanyang bansa, hindi siya binigyan ng finance para mag-expedition, mag-discovery ng mga lugar. Kaya maraming lugar ngayon, diba? Sa ibang bansa, pinangalan ng Espanyol, diba? Dito sa Pilipinas, sabi na si Magellan, mga kapatid. Pero si Christopher Columbus, mga kapatid, isang bansa siya, yung kanyang bansa, hindi siya pininansan, kaya sabi niya is, pumunta sa isang bansa, the Spanish Kingdom, at sabi niya, because ang purpose mo na expand ang ating territory, pipinansan ka namin. So ngayon, kahit sa lahat ng dako ng mundo, hindi naman lahat, pero majority, mayroong pangalang Espanyol. Why? Because once, throughout the history, mayroong Spanish Kingdom, colonize, malaki ang kailang na-reach, na-colonize ng iba. Kasama tayo. Sa Kingdom of God, we have to choose Him first, mga kapatid. We have to put Him first, mga kapatid. Kailangan, bilang mga nasa kaharian ng Panginoon, ang mindset natin, pangkaharian. How can I advance the kingdom of God? How can I invite them to the kingdom of God? Because alam natin, sa kingdom of God, doon ang hope, doon ang love, doon ang joy, lahat ng benefit ng kasangkatauhan ay nandoon sa kaharian ng Panginoon. Alam natin na ang mundong ito papunta sa kasiraan. Ang sistema ng mundo ay nasa kabulukan, nasa kadiliman. The only light na magkakaroon ng solusyon sa problema dito sa ating lugar, sa ating pong mundo, ay ang kaharian ng Diyos. Amen. That's why Jesus said, I am the light of the world. Now we became the light of the world. Why? Because God lives in us. Amen. Kung light ka ng mundong ito, kahit saan ka magpunta, yung mga madidilim
na sistema, yung mga madilim na lugar na mundo, nagkakaroon ng liwanag dahil ikaw ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa iyo. So in the kingdom, you have to put Him first. Ibig sabihin nito, you have to align your priority in His will. I-align mo yung priority mo. Hindi yung huli na si Lord sa schedule. Hello? Huli na ba si Lord? Kailangan si Lord una sa atin. Amen. Hindi si Lord ang aalay sa iyo. Hello? Pastor, o paano? Gusto ko kasi, magpipray ka, Lord. Ito kalooban. Pero gusto mo pa rin masusunod. Lord, please, kalooban mo. Let your will be done. Pagdating nung time na yun, ikaw pa rin mag-decision. Kalooban pa rin. Pagdating sa Diyos, Lord, ano bang pipiliin ko? Sisimba ba o hindi? No, dapat hindi na yan pagpipilian. Amen. Amen. Pupunta pa ako sa church o hindi? Hindi na dapat yan, palaisipan pa. Number 1 kasi sa priority mo, this day, mayroong Bible study. This day, mayroong simba. Hindi po pwedeng mauna yung ganito ko. Hindi po pwede. No, si Lord muna. After that, saka kung ano na iba. O kung meron mga importanteng bagay na nauna sa schedule mo sa pagsamba, pero make sure na alam mo, pagdating sa pagsamba, hindi ka mawawala. Because you align your priorities with the will of God. And you manage your life around the kingdom values. Hindi ng worldly. Ang buhay natin, hindi pwedeng pang worldly. Kaya nga ang galaw mo, iba eh. Naiba ka. Hindi dahil sa bonjing ka, or special child ka, naiba ka kasi nga, yung kaugalian nila, sila, bisyo, ikaw wala. Sila, babaero, hindi ikaw. Amen. Parang wala akong kausap, mga kabataan. Amen. Klaseng ko, ikaw, hindi. Amen. Nagmumura sila, hindi ikaw. Amen. Yung lifestyle nila, iba sa lifestyle mo. Amen. Ibinigay mo yung puso mo sa Panginoon. Hindi dahil pinatutunayan mo mas magaling ka. Kundi iba ka kasi nasa Panginoon ka. Kaya huwag ka magtaka, bakit ako ayokong maging kakaiba? No. Kung hindi ka iba sa kanila, kagaya kanila. Pastor, ikikriticize kasi yung suot ko eh. Ikikriticize kasi yung itsura ko eh. Hello, bakit ka natatakot? Kasi ganyan yung mundo eh. Ganyan yung oppression. Kung hindi ka kagaya ko, wala ka pala, mahina ka. Ganyan. Hindi po pwede. Ang standard natin, hindi pwedeng standard ng mundo. Ang standard natin, yung standard ng original na galing sa Panginoon. Amen. So your values must align with the kingdom values. Forgiving ka, mapagpatawad ka kasi nga, ang Diyos na pinaglilingkuran mo magpapatawad. Amen. Mapagmahal ka, ang Diyos kasi mapagmahal. Faithful ka, bakit? Kasi ang Diyos faithful. Amen. Honest ka, kasi nga ang Diyos honest. Your life, our life, and our values must represent our kingdom values. Kaya hindi ka marunong magtanim ng sama ng loob. If God is justice, we have to live our life justly. Lastly, pagdating sa kingdom living, we have to trust God
to provide as we focus on His mission. Gusto ng Diyos alisin yung anxiety natin, yung stress natin, yung depression natin, mga kapatid, frustration natin, lahat ng misyon, gusto ng Diyos alisin at palitan natin sa focus natin pagdating sa ating mission. God created you not for entertainment, but for assignment. Aha. Focus on your assignment. Focus on your ministry. Focus on your service to God. Ang sabi ng Biblia, He will provide all you need. He will give the desire of your heart. You have to trust that God will provide as you focus on the mission na mayroon ka. He will provide. Amen. We are the ambassadors. And God, who gave us the mission, yung trabaho natin is to represent the kingdom of God. That's the work of the ambassador. Yes. At ang ambassador, mga kapatid, is an interesting job or work. Pag ambassador ka ng Pilipinas, you represent the Philippines from another country. The culture, tradition, anything that can help or mapapalawak ang influence ng isang bansa. May connection ka sa ibang bansa. And all you do is for the interest of your government. And your government pays everything you need. Wala kang binabayaran. The government provided. The nation provided your needs. Kaya pag-aaralan ka lang anak, lahat. Kasi kapag sila ay hindi nag-focus sa kanilang trabaho, hindi nila marirepresent ng maayos ang kanilang bansa. So the government, it is the duty of the nation to provide their needs. Alam mo ba, ikaw from a government, you are in a kingdom. The moment you decided na maglingkod ka sa Diyos, tanggapin mo ang Panginoon, makapasok ka sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos nangako that He will provide all our needs. He will not leave us nor forsake us, mga kapatid. He will give the desire of your heart as we focus on the mission He gave us. Why worry so much? Worry. Why worry? Wala kang trust kasi sa government. Nag-worry ka kasi, paano yung mga anak ko? Paano yung ano? Kasi nga, wala kang tiwala sa gobyerno mo. Wala kang tiwala sa presidente mo. Bakit mo magtitiwala, pastor, sa presidente ko? Bagong Pilipinas. Diba? Wala ka sa tiwala. Pero kung may tiwala ka, you know that your government, your Father in heaven, is a responsible God, a responsible Father, a responsible King, mga kapatid. Hindi ka mag-worry. Why? Because His Word and His Amen. ways are perfect. He is faithful, mga kapatid. All we have to do is to focus. Focus is the heart of a manager. Focus. Saan ka nakafocus? Pag-aaral, pastor. No. Dapat unang nakafocus ka sa Diyos. Kapag katunay kang nakafocus sa Diyos, kaya lang ito yung problema. Dito napakinggan mo, bukas wala na. Sa makalawa hanggang sa Miyerkules, wala na sa puso natin. Why? Because wala tayong eternal perspective. Paano natin may apply?
Napakinggan lang natin. Hindi natin naiintindihan. Bukod sa hindi naiintindihan, nakalimutan, hindi natin sinusulat. Kalimutan na, Pastor. So, hindi mo talaga may apply. So, everything mayroong program ang Panginoon. So, this is the God's manifest or management program or plans sa ating pong mga buhay. We have to be good stewards when it comes to creation, mga kapatid. Be responsible. Pagdating sa ating society, be responsible. Sa environment, you have to care for the environment. Faithful stewards of resources you have. Meron ka, finances, no? O kaya ka inutusan ng Panginoon, nagawin mo yan because He wants you to avoid greed. Greed. If we have greedy heart, mahirapan tayo makapagbigay ng ano sa Panginoon. Amen. Lagi tayo nakapokus sa sarili nating pangangailangan, sarili nating gusto, mga kapatid. That's why we give God. Why? You practice. Road, nagtatides. Nagtatides ka. Why? Because sa sarili mo, gusto mo sana sa'yo na lang yun. Kaya lang, inaalis mo yung greed sa puso mo. Aalisin niya, dapat alisin mo para ang Diyos mag-move sa buhay mo. Ayaw ng Diyos ng greedy heart. Na sa'yo lang lahat, sa'yo lang palagi, sa'yo lang, no? Gusto ng Diyos, we have to avoid a greedy heart. Wasteful heart. Time management, mga kapatid. You have to manage your time for the purpose of God, not just your purpose. Hindi lang sarili mong gusto, sarili mong plano, no. Yung sariling plano mo, may pasabit mo dapat sa plano ng Panginoon. So priority, what matters most to God? Ang development of God-given talents. Kailangan natin yan. I-develop mo ang iyong talento na meron ka. Gift mo, saan ka meron? Magaling ka sa ganito, magaling ka sa ganito. Lahat ng anong kaya nyo, gawin nyo yung the best, mga kapatid. Para sa Panginoon, mga kapatid. And the kingdom first. Number 1, we have to live for the kingdom. We have to live our life for the King. We have to influence other kingdom, mga kapatid. We have to win people for Christ, mga kapatid. We have to win them. Dahil alam natin, mapapahamak sila pagka wala ang ating pong Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Above all else, mga kapatid, let's seek the kingdom of God. Use everything, your talents, for God's glory. Use your time wisely for the will of God. Be faithful in your finances. Be faithful in your property, resources. And be responsible sa ating pong buhay. Sa ating pong paligid. Let's be responsible. Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan pa, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa gabi ito, mga kapatid, na meron kayong oras. Pagkamat yung iba ay maaaring busy. Pero salamat sa Diyos nandito ka. Thank you. Have you question, mga kapatid?